Eto na nga yung sobrang siksek na Hanoi itinerary namin. Ang dami namin napuntahan guys. 8 na sikat na mga kainan yung napuntahan namin yan. Tapos naisingit pa namin yung ibang mga iconic landmarks dito. Share ko lang sa inyo guys itong sobrang nakakapagod pero masayang second day namin dito sa Hanoi. So ang pinakamalapit nga sa hotel is itong Cafe Giyang and known sila for their egg coffee. Pero dahil nga hindi ako nagkakape, itong egg cocoa yung in-order ko at itong kay madam yung egg coffee. Okay naman yung sa akin, pero yung kay madam, medyo matapang lang. Mabait siya medyo compared dun sa White House. So ilang hakbang nga lang from here, itong bunchata. At grabe yung isang order, kering-keri pang 2 tao. Mas gusto namin yung taste nung sabaw nito, pero yung meat, mas okay for us yung sa buncha huangyen. Just a 5-minute walk nga lang from here, itong Bangkong, na lagi ko rin nakikitang favorite picture taking spot ng iba dahil super pretty nung exterior nila. Ito naman yung in-order namin sa kanila, ice blended matcha and young green rice, tsaka tiramisu naman for dessert. Ito pala talaga yung nakita ko na recommended na banh mi daw dito. Pero yun nga, iba yung napuntahan namin the previous day niyan at para sa amin, mas masarap to kaysa doon. But to be fair, egg and veggies lang naman kasi yung nasa kabila, dito may char siu pork. Nadaanan nga rin namin yung banh mi 25, kaso kakabanh mi lang namin, tapos ang haba pa ng pila, so hindi na namin tinry yan. Tapos ito na naman nga, naligaw na naman kami. Sa Google Maps kasi, iba yung pinned address nung next destination, so sinearch na lang namin dun sa website nila mismo yung address nila, kaya nakarating kami dito sa Chakathanglong. Guys, huwag nyo to i-skip kung pupunta kayo dito. Fish fillet to na ipapan fry, tapos sila na mismo yung magluluto niyan in front of you. May mga herbs, veggies, and peanuts siya na kasama. Then yung sauce, ang sarap ng combination nilang lahat guys. May kasama na rin pala tong 2 pieces na spring rolls. Malapit na rin nga dito, itong must try daw na street food, itong Chow Suan Sun. And isa pa to, ang sarap nito guys. Lugaw yung lasa niya, pero sobrang smooth, tapos may pork cartilage. Then yung toppings niya, may pork floss at fried toast sticks. Kahit ang init tong panahon na yan, na-enjoy namin yan. Kung susundin nyo tong ginawa namin guys, I suggest mag-grab na lang kayo from here papuntang Tambi kasi nilakad na naman namin yan at ang layo pala. Nag-walk-in lang kami dito at swerte kasi 5 minutes lang kaming naghintay at may available na seats na, pero mas okay guys kung magpapareserve kayo in advance. So tinry lang namin tong pinaka-recommended sa mga napanood namin, itong caramelized pork and eggs. Yung lasa niya parang close sa adobo natin pero super lambot nung taba, as in nagmamelt talaga siya sa mouth, pero medyo matigas lang yung pork meat. Tapos tig 2 drinks kami dyan ni madam kasi super uhaw na talaga kami. Tapos from here, malapit-lapit lang ang Temple of Literature, kaya nilakad na lang namin ulit. Isa nga to sa pinaka-importanting historical sites dito at ito nga yung Vietnam's first national university. After dito, nag-grab na nga kami papuntang Ho Chi Minh Mausoleum, kaso ito na naman nga. Binaba kami ng grab driver sa pagkalayo-layong lugar, kaya yun nila